Uwiin na nga ba ng Barangay Ginebra itong si Javi Gomez de Leaño? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil nakita natin kung paano tinulungan itong si de Leaño, itong terra firma, na talunin ang Barangay Ginebra. Para doon sa mga nakakalimot na, itong si Javi Gomez de Leaño ay first round pick ng Barangay Ginebra yan. Pero pinagpalit nila to para kay Jeremiah Gray. Ang nangyari ngayon, itong si Jeremiah Gray hindi naglalaro dahil nakadalawang ACL na. At itong si De Leaño nagiging parang Arvin Tolentino ang laro. So sa ngayon mukhang baka mabaligtad yan at si De Leaño kunin ulit ng Barangay Ginebra mula dito sa Terra Firma Jeep. Baka Jeremiah Gray for De Leaño ulit magsolian ng players. Ang tanong ay papayag kaya ang management yan? Well, alam natin na isa sa priority talaga ng management ay maka-Grand Slam ang Ginebra. So baka nga kunin nila itong si De Leaño at si Tolentino para mapalakas ang Ginebra ngayon. Depende kasi yan sa magiging desisyon pero baka alam natin kasi mainit ang mata ng mga fans pagdating dito sa mga trades na ganyan. Nakita na natin yan reaction nila doon sa trade kay Christian Stan Hardinger noon. So baka hindi pa po pwede lalo na may injury si Jeremiah Gray. So baka ibang players ang ibigay ng Barangay Ginebra para makuha itong si Javi Gomez de Leaño. Dahil habang tumatagal siyempre gumaganda laro ni de Leaño at mukhang yan ang kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra. Sa ngayon, itong si de Leaño, matrade man siya o hindi, ang ganda ng performance dito sa Terra Firma at kinukonsider na isa na sa mga top players dito sa PBA. Kaya wag na tayong magulat kung ito nga ay bigla na lamang mapunta sa SMC. Kahit hindi sa Barangay Ginebra, baka sa Magnolia magiging maganda rin ang performance niyan. Kaya sa ngayon, itong Ginebra, bukod dito kay De Leaño, meron pa yung mga ibang tinitignan na scorers. Kaya wag na tayong magulat kung bigla silang gumawa ng trade nga para makuha ang nasabi. Mukhang merong ginagawa ngayong trade itong Rain or Shine Elasto Painters at ang Converge Fiber Xers. Alam natin lahat na isa sa problema ngayon itong si Coach Yeng Giao ay kulang siya sa mga big men. Bago mag-umpisa ang season na ito, marami nagsabi na isang magiging top contender itong Rain or Shine dahil meron na silang Twin Towers, si Luis Villegas at si Kit Datu. Pero ang nangyari, itong si Villegas of course naka-ACL yan at itong si Kit Datu mayat maya may injury. Ngayon parehong hindi naglalaro. Itong si Kit Datu nagkaroon ng MCL at itong si Luis Villegas kahit clear na ay halos walang binibigyan na playing time si Coach Yeng Giao dahil syempre nag-iingat at kagagaling lamang sa ACL injury. Kaya ngayon mukhang tinitignan nila dito sa Converge Fiber Access kung pwede nilang makuha itong si Jeyo Ambohot. Si Jeyo Ambohot ay isang 6'7 center power forward na hindi naman masyadong ginagamit ni Coach Aldin Ayo. So iyan ang player na tinitignan ngayon ni Coach Yeng Giao na po pwede niyang kunin para magamit. Kung inyong maalala at kung kayo matagal nang sumusubaybay dito kay Coach Yeng, alam niyo na yung mga gusto niyang big men ay yung may tira sa labas kahit walang post-up game. Katulad of course, alam nyo si Bob Belga, ganyan. Ito si JR Kinyahan. Ganyan din ang laro niyan. Kaya sa tingin ko magiging okay naman kung sakasakali nga na makuha nila si Ambohot. Ang isa pang advantage niyan dahil si Ambohot ay hindi ginagamit ni Coach Aldin Ayo, hindi kinakailangan ng mga starter ang ibigay ni Coach Yeng Giao para dito. Yung mga bench player niya po pwedeng ibigay para dito kay Ambohot at magiging maganda yan para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang tanong ay kung ibibigay ng Convert yan. Itong si Ambohot actually gusto nang kunin dati ng NLEX ang inoffer nila si Joseph Taha pero tinanggihan ito ng Fiber Access. Kaya abangan natin kung itong Rain or Shine mag-o-offer din ng ibang player para dito kay Ambohot para siya ay makuha na at mapalaki ang front court ng ROS.